Late na ako, huwag kayong magpasaway ah! Halos mabali ang sapin sa paa ni Winter Castillo. Kasalukuyan siyang tumatakbo habang hinihilan 26 na taong gulang na kambal. Masakit na nga ang likod niya na tila dinaig pa ang mga senior sa edad na 29 anyos. Nanay, gutom na ako! Reklamo ni Frost. Ako rin! Dagdag ni Blaze. Huwag kayong magreklamo. Kapag natanggap ako sa trabaho ngayon, makakakain tayo na masarap mamaya. Ewan ni Winter, pero umaasa siyang matatanggap siya dahil nakatanggap siya ng confirmation sa email para sa final interview. Fried chicken? Sabay na tanong ng kambal. Oo. Si Jollibee? Tanong ni Frost habang nagniningning ang mga mata. Opo. May ice cream? Dagdag ni Blaze. Napabuntong hininga si Winter. Tignan natin kung sasapat ang pera ni Mama. Tumango ang kambal. Biglang hinawakan ni Frost ang kamay ni Winter. Nanay? Tanong nito. Bakit? Bakit po tayo umalis sa Mindanao? Akala ko po ba mahal mamuhay rito sa Maynila? Tanong pa nito. Napahinto si Winter sa paghalungkat ng laman ng kanyang lumang bag. Saglit siyang natigilan. Oo nga po. Di na ba tayo babalik sa bahay natin doon? Ayaw mo nang maging manghihilot sa Mindanao? Tanong ni Blaze. Napangiti si Winter kahit bahagyang kumirot ang kanyang dibdib. Jam Tales presents Fire and Winter, Inspiring Love Story, written by Aga and narrated by Miss J.A. Kahit may kirot sa dibdib, kailangan sagutin ni Winter ang katanungan ng mga anak. Kasi mga anak, kailangan nating magsimula ulit. Gusto kong makapag-aral kayo. Sa baryo natin, kakapiranggot lang ang sinasahod ko. Pero kapag nandito tayo sa Maynila, magagamit ni Nanay yung profession bilang nurse. Pero gusto ko po bumalik sa Mindanao. Paano na mga kalaro ko? Naiwan ko pa ron yung girlfriend ko. Ani Blaze. Babalik naman tayo roon pero makikipagsapalaran muna tayo rito. At isa pa, 6 years old ka pa lang. Anong girlfriend ang pinagsasasabi mo? Agad namang humaba ang nguso ni Blaze. Marahan niyang hinaplos ang buhok ng dalawa. Ang importante, magkakasama tayo, tama? Sabay na yumakap sa kanyang kambala. Tama po, Nanay! Napangiti si Winter habang mahigpit silang niyayakap. Ilang minuto pa'y nakarating sila sa isang napakalaking mansyon. Grabe, palasyo na yata ito. Tama naman ang location na nakalagay sa email. Nanlaki rin ang mga mata ng kambala. Nanay, ang laki, parang noo mo lang. Saad ni Blaze, tinignan ni Winter na masama ang anak. Pangulo siguro may-ari nito, ani Frost. Dito na ba tayo titira, Nay? Excited na tanong ni Blaze. Siguro, kung matatanggap si Nanay sa trabaho. Napailing si Winter bago inayos ang kanyang simpleng blouse at folder ng resume at recommendation ng dati niyang ospital na pinagtrabahuhan. Ito na ang pagkakataon niya. Personal nurse ang posisyong ina-applyan niya para sa CEO na si Far Montesillo. Isa sa pinakamayaman at pinakamasungit na bachelor sa buong bansa, pero walang nakakakilala sa mukha at edad nito. Ngunit bago pa niya makausap ang gwardiya na naroon, ay may isang itim na luxury car ang huminto sa harapan nila. Wow! Tignan mo, Blaze! Makikita mo ng pangit mong mukha sa kotse, oh! Parang salamin sa kintab! Asar ni Frost. Hindi na nagulat si Winter nang sapukin ni Blaze ang kakambal. Di ka ba nag-iisip? Pares tayo na mukha. Kambal tayo. Pangit ako. Pangit ka rin. Ani Blaze. Kayong dalawa, tumigil na kayo kung ayaw niyong kurutin ko yung mga itlog niyo. Natigilan lang sila nang bumukas ang pinto at bumaba ang isang matangkad na lalaki. Nakasuot ito ng simpleng itim na polo shirt, maong at shades. Mukha itong seryoso at sobrang gwapo, pero dahil simple ang suot nito, agad na nagkaroon ng konklusyon sa Winter. Lumapit siya dito. Kuya, good morning po. Napatingin na lalaking nasa 6-footer o higit pang tangkad na nasa edad 35 anyos. Pwede po magtanong? Hindi ito sumagot pero tinignan siya mula ulo hanggang paa.
Grabe, Blaze. Para siyang gusali sa tangkad at laki ng pangangatawan. Macho dancer kaya yan? Tanong ni Frost. Siniko ni Blaze ang kakambal. Huwag niyo pong pansinin yung mga anak ko. Nandito po ako para po kay Mr. Fire Montesilio. Bahagyang umangat ang kilay nito habang nakatitig sa kambal na batang lalaki bago ibinalik ang tingin kay Winter. Nandito po ba yung amo niyo? Nandito. Sagot ng poging driver. Napangiti si Winter sa walang kaalam-alam na si Fire na mismo ang kausap. Naku, salamat po. Driver niya po kayo, di ba? Hindi naman mukhang driver, nanay. Parang macho dancer. Baka nandito para sayawan ng Pangulo. Sambit ni Frost kaya tinakpan na ni Winter ang bibig nito. Natahimik ang lalaki. Gulantang ito dahil hindi niya akalain na pinagkamalan siyang driver o macho dancer. Maging ang gwardya sa likod ay tila napahinto sa paghinga. Lalong lumalim ang katahimikan nang may lumabas na nakapolo ng white at napakalaki ng tiyan, si Mang Joseph. Ito ba si Mr. Montesilio? Itinuro ni Winter si Mang Joseph bago lumapit dito. Hello sir. Ako po si Winter Castillo. Nag-email po ako sa account niyo para po sa final interview bilang personal nurse niyo at address niyo po yung reply. Nabulunan ng gwardya maging si Mang Joseph. Ha? Ako bang kinakausap mo na eh? Hindi Ngunit agad itong pinigilan ng matangkad na lalaking inakalang driver ni Winter. Napangisi si Fire at tinuro si Mang Joseph. Siya nga si Mr. Montesilio. Napatayo ng tuwid si Winter. Good morning po sir. Registered nurse po ako at hindi na siya pinatapos ni Fire na nagpapanggap ng ang driver. Mag-apply kang personal nurse? Opo. Tinignan ni Far ang kambal na parehong nakadikit sa magkabilang binti ni Winter. At may dala kang 2 bata? Wala po kasi ako mapag-iiwanan eh. Galing pa po kaming Mindanao. Wala po kaming bahay rito sa Maynila. Ano ba sa tingin mo sa bahay ni Mr. Montesilio? Bahay ampunan? Natigilan si Winter. Napakurap siya. Kahit na gusto niyang barahin ang gwapong lalaki, ay ayaw niyang magmukhang walang modo sa harapan ni Mr. Montesilio. Hindi po pero, pinutol ni Far ang sasabihin niya. Naghahanap si Mr. Montesilio na nurse na mag-aalaga sa kanya, hindi yung magiging babysitter pa siya. Naningkit ang mga mata ni Frost. Excuse me po, Mr. Macho Dancer. Natahimik ang lahat. Anong sabi mo? Tanong ni Fire. Marunong po kaming maglinis at magugas ng pinggan. Inosente nitong sagot. Tumikim si Blaze. Tsaka po, hindi po kasalanan ni nanay na walang mapag-iwanan sa amin. Frost, Blaze, manahimik kayo. Napahawak na lamang si Winter sa noo. Pasensya na po, sir. Medyo makulit lang talaga sila. Mukhang hindi lang makulit Mukhang hindi mo rin naturuan ng mabuting asal dahil sumasagot sa mga matatanda. Masungit ka lang po talaga, Mr. Macho Dancer. Bakit po ba ikaw nag-i-interview kay nanay? Di po ba dapat ang amo niyong yan sa likod niyo nagsasalita? Tanong ni Frost at tinuro si Mang Joseph. Napaupo ang gwardya. Frost, humingi ka ng sorry. Bakit po? Pinagtatanggol ko lang kayo. Lagi na lang kayong inaaway ng mga tao dahil mahirap tayo. Ani Frost. Biglang natahimik si Winter. Maging si Fire ay tila bahagyang natigilan, ngunit mabilis din itong nagsalita. Hindi ka tanggap bilang private nurse dito. Parang binuhusan na malamig na tubig si Winter. Sir, pakiusap po. Kailangan na kailangan ko ng trabaho na may mataas sa sahod. Ayaw ni Mr. Montesilio sa'yo. Yumuko si Winter. Naiintindihan ko po. Ayaw ko rin sa kanya lalo na sa'yo. Natigilan si Fire sa sagot niya. Naglakas loob lamang siyang sumagot dahil kanina pa siyang napipika. Hawak-hawak niyang kamay ng kambal nang akmang aalis sila. Ngunit biglang kumawala si Blaze at Frost. Tumakbo mga ito papunta kay Man Joseph na inakala nilang si Fire Montesilio at sa ikinagulat ng lahat, biglang mga itong lumuhod. Lolo, pakiusap po. Tanggapin niyo nanay namin. Ang sungit ang driver niyo. Siya na lang tanggalin niyo. Kapag lumakay ako, pwede ako maging driver kapalit niya. Ani Blaze. Kailangan po ni nanay ng trabaho. Ani Frost. Oo nga po. Ang layo pa po ng pinanggalingan namin. Magaling na manghihilot ang nanay namin. Pwede niyang tanggalin ang umbok sa tiyan niyo para po kasi kayong buntis. Wika pa ni Blaze. Tuluyan ang napahalakhak si Fire sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon.
Tumawa ng malakas ang kilabot at masungit na CEO. Nakakatawa kayo. Napatingin sa isa't isa ang gwardiya at ang totoong driver. Pareho silang namamangha. Ilang taon na rin silang nagtatrabaho para kay Fire. Ngunit ngayon lang nila ito nakitang tumawa ng ganito. Punong-puno ng buhay. Punong-puno ng saya ang halakhak nito. Samantalang nainis si Winter. Mga anak, tumayo kayo riyan. Hindi nyo kailangan na lumuhod. Agad naman tumayo ang kambal at masamang tumingin kay Fire. Baliw ka po ba? Bakit kayo biglang tumatawa? Tanong ni Frost. Tama ng pagpapanggap. Napatigil ang lahat. Tinanggal ni Fire ang suot itong shades at sa sandaling yon ay para bang huminto ang mundo ni Winter. Napakagwapo. Siya na ba yung Alden Richards ng buhay ko, Lord? Tanong niya sa kanyang isipan. Ako si Fire Montesilio. Tumahimik ang buong paligid. Nanlaki ang mga mata ni Winter. Po? Mabilis niyang nilingon si Mang Joseph. Kung ganun, hindi po kayo si Mr. Montesilio? Napakamot sa ulo si Mang Joseph. Ako po talagang driver, ma'am. Mang Joseph po ang tawag nila sa akin. Napahawak si Winter sa dibdib. Pasensya na po. Bigla niyang hinilan dalawang anak at sabay silang yumuko. Pasensya na po, Mr. Montesilio. Hindi ko po sinasadyang tawagin kayong driver. At lalong pasensya na po dahil sinabihan kayo ng match dancer ng mga anak ko. Ngunit natigil si Winter nang marinig ang malakas na halakhak ni na Frost at Blaze. Napakunutan noon ni Fire. Ano nakakatawa? Tawang-tawang kambal. Boss pala talaga siya! Ani Frost. Sabi na hindi pwedeng maging driver yan. Masyadong gwapo. Saad naman ni Blaze. Pagkatapos, sabay nang umiti ang kambal kay Fire. Natahimik si Fire. Hindi niya maintindihan kung bakit, ngunit habang nakatingin siya sa dalawang batang lalaki, may kakaibang init na kumalat sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na 6 na taon na niyang hindi nararamdaman. Nanatiling tahimik si Fire habang nakatitig sa kambal. Napasinghap si Winter. Please, magsorry kayo. Ngunit hindi na napigilan ni Fire ang muling pagngiti. Ano mga pangalan niyo? Nagkatinginan ng kambal bago sumagot. Ako po si Frost. Ani Frost. At ako naman po si Blaze. Kambal po kami pero mas pogi ako. Ani Blaze. Sinungaling, mas pogi ako. Pakikipagtalo ni Frost kaya sinaway na sila ni Winter. Tumigil nga kayo. Hindi na napigilan ni Fire ang mapailin. Ayaw niyang umalis sa mga ito. Winter Castillo. Agad na tumayo ng tuwid si Winter. Po? Tanggap ka na. Nanlaki ang mga mata ni Winter. Pero may kondisyon. Agad na kinabahan si Winter. Ano po yun? Ipinasok ni Fire ang dalawang kamay sa bulsa ng pantalon. Dito kayo titira. Natahimik sila. Po? Bilang personal nurse ko, kailangan na available ka 24/7. Pero ang mga anak ko po, pinutol ni Fire ang sasabihin nito. Kasama sila. Nanlaki lalo ang mga mata ni Winter. Pero baka makaabala po kami. Napakalaki ng bahay na ito. Ilan lang kaming nakatira dito ni Mang Joseph. Napatingin si Fire sa malawak na mansyon. Biglang bumigat ang kanyang dibdib. Marahan niyang ibinalik ang tingin kina Frost at Blaze na kasalukuyang nagtatalo kung sino ang mas pogi. Maraming salamat po, Mr. Montesilio. Bahagyang tumungo si Fire kay Winter. Simula ngayon, tawagin mo akong Sir Fire. Nagkatinginan ng kambala bago sabay na sumigaw. Yay! May bahay na tayo! Hindi napansin ni Fire na habang pinapanood niya ang dalawang batang tumatakbo sa loob ng mansyon nang sila'y pumasok. Unti-unti nang natutunaw ang yelong bumalot sa kanyang puso sa loob ng 6 na taon. Lumipas ang 1 linggo, ngunit hindi naging madali kay Winter ang pagiging personal nurse ni Fire. Sa unang araw pa lamang niya sa mansyon ay napansin na niyang may kakaiba rito. Hindi lamang dahil sa pagiging masungat nito, kundi dahil masyado itong tahimik. Halos hindi ito lumalabas ng opisina, maliban na lamang kapag papasok sa kumpanya. Ngunit ang nakakabigla ay napalapit ito sa kambala.
Thank you, Sir Fire! Wika ni Frost habang ang libro ng algebra na excited na pumasok sa eskwelahan sa susunod na linggo. Lumabas ang kambal sa opisina ni Fire. Kayong dalawa, sinabi ko na huwag niyong ginugulo si Sir Fire kapag nagtatrabaho eh. Paninermo ni Winter. Nagpaturo lang kami ng math kay Sir Fire, nanay. Ang talino talaga niya. Ani Blaze. Napailing na lamang siya at hinayaan ng mga anak na tumakbo sa mahabang pasilyo ng mansyon. Ang tanda na niya pero wala siyang asawa at anak. Nakakapagtaka naman. Baka naman baklang Alden Richards ng buhay ko, kaya tuwan-tuwa sa kambal. Parang sira sa Winter na kinakausap ang sarili. Napakalandi mo, Winter. Malapit nang mula sa kalendaryo ang edad mo, pero nagkaka-crush ka pa rin. Ganito siguro kapag virgin. Kumatok siya para painumin ulit ito ng gamot. Hindi kasi ito kumakain ng tama at higit sa lahat. Lagi nitong nakakalimutang uminom ng gamot. Dang makapasok sa opisina ay ngumiti agad siya. Sir Fire, oras na po ng pag-inom niyo ng gamot. Hindi man lamang lumingon ng lalaki mula sa mga dokumentong binabasa nito. Mamaya. Yun din po yung sinabi niyo 3 oras na nakalipas, hindi niyo pa rin po iniinom. Mamaya. Sir Fire, I said mamaya. Pero kanina pa dapat ito nainom. Napatingin ito kay Winter. Hindi na ako bata. Iinumin ko yan mamaya. Ngunit isa yung kasinungalingan kasi makikita ni Winter na hindi nito ginalaw ang gamot kapag kukunin na niyan tray. Kung gayon, bakit kailangan ko pa kayong habulin sa buong buhay para painumin ng gamot? Ano ka, grade 2 na kailangan subuan ng gamot? Napakunot noon si Fire. Hindi ko kailangan ng nurse. Kung ganon, bakit po ako nandito? Bakit kayo nag-hire ng nurse? Ayaw sagutin ni Fire ni isa sa dahilan kung bakit natanggap sa Winter ay dahil naaliw siya sa kambal nitong mga anak. Nagkamali ako na desisyon. Hindi na po pwedeng bawiin. Hindi niyo ako pwedeng tanggalin sa trabaho. At bakit hindi? Kasi ipopost ko kayo. Hindi kayo mahilig sa social media kaya sisiraan ko kayo doon. Nagbibiro lamang si Winter. Tinatakot mo ba ako? Natakot po ba kayo? Hindi nakasagot si Fire. Alam mo, Sir Fire, hindi ko talaga maintindihan kayo. Kumuha ka ng nurse para maalagaan ang health mo, pero hindi mo naman sinusunod. Adik po ba kayo? Halos malaglag ang panga ni Fire. Ngayon lamang siya nakakilala ng ganitong klaseng babae na mas matapang pa kaysa sa amo. Hindi na lamang siya sumagot. Ilang araw pang lumipas at lalo lamang napatunayan ni Winter ang hinala niya. Hindi simpleng hypertension o insomnia ang sakit ito. May mas malalim pa. Isang gabi, naabutan niyang nakaupo lamang ito sa veranda. Sir Sungit? Hindi ito sumagot, lumapit siya dito. Bakit hindi pa kayo natutulog? Hindi ba kayo napagod na makipaglaro sa kambal kanina? Grabing energy na mga yon. Hindi man lamang napagod sa eskwelahan. Hindi ako inaantok, Winter. Iwan mo na lamang ako. Ayaw makausap ang bungangerang gaya mo. 3 araw na kayong halos 2 oras lang natutulog. Tahimik lamang si Fire. Napansin ni Winter ang bote ng antidepressant sa tabi nito. Kalahati pa lamang laman. Ngunit base sa petsa, dapat ay ubos na yon. Napabuntong hininga siya. Hindi niyo iniinom ang gamot niyo. Nakakalimutan ko. Hindi po, sinasadya niyo. Nanatiling tahimik si Fire. Sir Fire, simula ngayon, isusubo ko na talaga mga gamot sa bibig mo. Hindi ako aalis at hindi kita iiwan hanggat hindi mo nilulunok lahat. Nakita ni Winter na malalaki ang mga matang lumingon nito sa kanya. Ano, may angal ka pa? Dinaig niyo pa po yung mga matatandang may ulyanin na sa tigas ng ulo. Iniwan ni Winter si Fire na nakakunutan noo. Nang sumunod na araw, kinausap ni Winter si Mang Joseph habang natatanaw nila sa hardin si Fire na masayang tinuturuan ng kambal ng mathematics. Talaga po bang masungit yang si Sir Fire? Paano po nakakatagal ang mga katulong dito sa mansyon sa ugali ng lalaking yan? Mga bata nang yata pinapansin eh. Naiinis talaga kasi si Winter. 6 na taon na siyang ganyan, Ma'am Winter. Kung tutuusin ay hindi naman siya ganyan o hindi namatay ang asawa at mga anak niya. Alam ko po kasi halos 15 years na ako naninilbihan sa mga Montesilio. Anito. Natigilan si Winter at bumigat ang kanyang loob. Namatayan po siya ng asawa at mga anak? Tumango matanda. Mula nang mamatay ang kanyang pamilya,
Nahirapan na po siyang mamuhay ng normal. Kaya nga po mas gusto niya na magtrabaho na lamang sa mansyon kaysa makisalamuha sa ibang tao. Hindi niya alam kung bakit, ngunit tila may kumurot sa puso niya. Simula noon, ayaw na niya magpatingin sa psychologist. Tigdag nito. Bakit po? Makakatulong pa nga po yun sa kanya eh. Mas kailangan niya yun kaysa sa nurse na gaya ko. Napabuntong hininga si Mang Joseph. Sabi niya, hindi raw may babalik ng psychologist ang pamilya niya at hindi naman daw siya baliw. Nang gabing yun, muli niyang naaabutan si Fire sa veranda matapos patulugin ng mga anak niya. Nag-iisa na naman at nakatitig sa 2 lumang baby shoes na hawak nito. Hindi napansin ni Fire ang paglapit niya. Sir Fire, mabilis itong itinago ang sapatos sa tumayo. Ano na naman ba yun? Lumapit si Winter at inumang ang gamot sa bibig nito. Say Namula si Fire pero sinunog ang utos ni Winter. Gusto mo lang palang subuan ka, pabebe, na mismong magpalambing sa isang babae, no? Nagsasabi mo, Winter. Yung utak mo talaga naalamigan na, kaya kung ano nung pinagsasabi mo. Pagpapalusot ka pa, Sir Fire. Ayaw na Winter na mahalata ni Fire na naaawa siya rito. Iinumin ko na mga gamot ko. Di mo na kailangan pansubukan, Winter. Sus, hindi ako naniniwala sa'yo. Tinaasan siya ng kilay ni Fire. Kailangan kitang alagaan para tumagal ang buhay mo. Kung mamamatay ka, wala na magpapasahod sa akin at wala na makikipaglaro sa kambal ko. Kailangan kitang alagaan ng mabuti kasi mahal na mahal ka ng mga anak ko. Kung gano'n, ginagamit mo ko para lang sa pera. Oo naman! Natawa si Winter dahil agad na umasim ang mukha ni Fire habang nakatitig sa kanya. Ano ka ba? Siyempre biro lang, no? Simula kasi nang tumira kami dito, nakita kong mas sumaya mga anak ko. Natigilan si Fire. Ngayon, nag-aaral sila sa tulong mo. Hindi lang yon. Buong buhay ng mga anak ko walang amang tumayo sa kanila. Kami lang nang yumao kong inang nagtaguyod sa kambal nun. Kaya nang dumating ka, kahit paano nararamdaman nila kung paano alagaan ng isang ama. Doon hindi nakapagsalita si Fire dahil alam niya sa puso niya na napamahal na sa kanyang kambal na tila nagbigay ng kulay sa tahimik na mansyon. Alam ko kahit hindi sabihin ng mga anak ko, nangungulila sila sa ama nila. Makalipas ang ilang sandali ay nagsalita siya. Nasaan ba ang tatay nila? Agad na natigilan si Winter. Hindi niya alam ang sasabihin niya, kaya sa isip na lamang niya sinagot si Fire. Birhen pa nga ako eh. Never been touched. Pero kung gusto mo, pwede. Natawa si Winter. Ang ama ng kambal. Hindi ko pa siya nakita dumalaw. Mag-ilan linggo na kayo rito sa poder ko. Biglang kinabahan si Winter. Hindi niya alam kung bakit, pero ayaw niyang sabihin ng totoo. Matagal na kaming iniwan ng ungas na yon. Akala mo naman pogi. Siya pang may gana mang iwan. Napatingin si Fire sa kanya. Bibis pa lang ang kambal nun. Siguro hindi niya kaya maging ama kaya pinili niyang umalis. Kaya nagpapasalamat ako sa iyo dahil kahit na papano, pinupunan mo yung pagiging ama sa kambal ko mga anak. Hindi alam ni Winter kung bakit tila nakahinga siya na maluwag matapos sabihin yon. Ngunit hindi niya inaasahan ang sumunod na tanong ni Fire. Hindi mo ba siya inaanak? Hindi no. Bakit ko naman hahanapin yun? Hindi naman ako uhaw sa talong. Anong pinagsasabi mong talong, Winter? Bakit ka naman mauuhaw sa talong? Hindi naman yun naiinom. Talong! Yung birdie nyo! Natahimik na naman si Fire at halatang disgusto sa mukha nito. Alam mo, Winter, hindi ka lang baliw. Manyakis ka rin. Eh bakit? Totoo namang may talong kayo with 2 eggs. Tapos kami naman may tahong, talaba, oyster, with 2 pearls. Yung may pindutan sa tuktok ng burol. Shut up! Natawa ng malakas si Winter nang harangan ni Fire ang mga tenga nito. Maya-maya ay nagsalita ulit siya. Ikaw naman, Sir Fire. Ano na naman? Kung kabastusan lang yan, hindi kita sasagutin. Hindi to bastos, no? Curious lang po ako. Gwapo ka naman, mayaman, matalino. Kahit masungit ka, sigurado akong maraming babaeng nahuhulog sa'yo. Napakunot noon si Fire. Kaya bakit hanggang ngayon wala ka pa ring asawa o kahit nobya man lang? Hindi ba naghahanap ng talaban talong mo? Agad na nanigas ang katawan ni Fire. Winter, you know what? I'm done. Hindi ka matinong kausap. Nais na nitong umalis
Ngunit mabilis na hinawakan ni Winter ang braso nito. Nakaramdam silang dalawa ng kuryente na siyang nagpabilis sa pintig ng kanilang puso. Hoy, bawal tumakas ha, sumagot ka! Tinignan siya ni Fire ng matagal bago muling tumingin sa kalangitan. Dati, meron. Asawa at mga anak. Nawala ngiti sa labi ni Winter. At sapat ng isang beses, ayoko na magkaroon ulit. Natahimik si Winter. Hindi na niya kailangan pang magtanong. Ngunit sa hindi niya maintindihan dahilan, tila may kung anong bigat na bumalot sa puso niya. Hindi ko na balak magmahal ulit. Napanguso si Winter. Hindi mo masasabi yan. Sigurado ako. Lahat ng taong nagsasabing sigurado sila, sila pa yung unang bumabagsak at kinakain ng mga salita nila. Malay mo, ikaw pala si Alden Richards at may Maine Mendoza pala sa buhay mo na parating. Napatingin si Fire sa kanya. Hindi naman nagkatuluyan si Maine at Alden. Hindi pinansin ni Winter ang sinabi ni Fire. Tignan mo ko, Sir Fire. Sinabi kong hindi na ako magtitiwala sa lalaki. Pero heto ako, nagtatrabaho sa bahay ng isang masungit na lalaki. Sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, bahagyang umangat ang sulok ng labi ni Fire at nang makita yun ni Winter, para siyang nakakita ng himala. Nako, ngumiti ka na naman, pero this time, ako nang napangiti sa'yo at hindi ang kambal. Napangiti kita. Tumahimik ka nga. Sinasabi mo bang ikaw si Maine Mendoza? Malay mo, ako yung taglamig na siyang papatay sa apoy ng nakaraan sa puso mo. Binibiro lamang ni Winter si Fire. Agad na tumakbo si Winter palayo habang tumatawa at sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 6 na taon, hindi na muling naging tahimik ang veranda ng mansyon. Lumipas pang ilang mga araw at sa loob lamang ng mga yon ay napansin ng buong mansyon ang isang bagay. Unti-unting nagbabago si Fire Montesillo at ang dahilan ay ang mag-iinang nagbigay kulay sa madilim na mansyon. Sir Fire! Kasalukuyang nagbabasa ng business report si Fire sa kanyang study room nang biglang bumukas ang pinto. Pumasok sina Frost at Blaze na parehong may hawak na mga drawing papers. Ilang beses ko na sinabi na kumatok muna bago pumasok eh. Ani Fire, ngunit sa hindi namamalayang pagkakataon ay nakangiti siya. Kumatok naman po kami, bingi lang po kayo. Sagot ni Blaze. Hindi nyo lang po narinig dahil mukhang kausap nyo na naman ang mga papeles nyo. Ani Frost. Napatingin si Fire sa kanila. Hindi niya alam kung paano sasagutin yon. Sir Fire, gumawa po kami ng drawing. Assignment namin sa school. Nagpatulong kami kay Lola Mercedes. Excited na sambit ni Frost at tinutukoy ang mayordoma ng mansyon. Walang pag-alinlangang umakyat ang dalawa sa sofa sa harapan niya. Isa yung stick figures, may 3 tao at isang aso na mukhang patatas ang drawing na nakita niya. Ano to? Family drawing po. Hindi ka lambing eh, bulag ka rin po. Sagot ni Frost. Nakita po namin na wala ka na po palang family no. Pero sabi ni Teacher Ana na kung sino raw po yung kasama sa bahay, silang matatawag mong pamilya. Kaya pamilya mo na po kami nila nanay. Kasi mahal ka namin, Sir Fire. Inosenteng wika ni Blaze. Kumabog ang puso ni Fire sa kasiyahan. Tinuro nito ang mga stick figures. Tayo po ito, si Nanay at kami ni Frost. Ani Blaze. Napangiti si Fire. Sino yung aso? Wala namang aso dito. Hindi po aso yan. Nakakunot sa ni Blaze. Ikaw po yan. Sabat ni Frost. Natahimik si Fire. Mukha ba akong patatas? Umiling ang kambal. Hindi patatas yan. Angry Bird yan kasi palagi kayo nakakunot na noo. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o masasaktan. Ah, talaga? Hinuli ni Fire ang kambal at kiniliti. Sir Fire, stop! Tawang-tawa na sigaw ni Blaze habang pilit na umiiwas. Hindi fair! Matanda ka na! Reklamo naman ni Frost. Talaga? Nakangising tanong ni Fire habang patuloy silang kinikiliti. Sino ba nagsabing mukha akong Angry Bird? Mukha naman po talaga! Natatawang sagot ng kambal. Puno ng tawanan ng opisina nang biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Winter na may dalang tray ng gamot at isang baso ng tubig.
Haya na naman kayong tatlo. Akala ko ba nagtatrabaho si Sir Fire? Nakatayo si Fire sa gitna habang yakap-yakap ang kambal na parehong tumatawa. Napatingin naman ang kambal kay Winter. Nanay, saklolo! Sigaw ni Blaze. Agad na bumalik ang seryosong ekspresyon ni Fire. Napailing na lamang si Winter bago inilapag ang tray sa mesa. Sige na, Sir Fire. Tama na yan. Oras na ng pag-inom mo ng gamot. Agad na sumimangot si Fire. Mamaya na. Ngayon na. May ginagawa pa ako. At trabaho ko rin painumin ka, kaya buksan mo na yung bibig mo. Nanlaki ang mga mata ng kambal. Mabilis na kumuha si Winter ng gamot at inilapit yon sa labi ni Fire. Say Napabuntong hininga si Fire. Ay, hindi ako bata. Mas matigas pa nga po yung ulo nyo kaysa sa bata eh. Para akong nadagdagan ng isang anak. Napailing na lamang si Fire bago tuluyang ibinuka ang bibig. Isinubo ni Winter ang gamot at agad itong pinainom ng tubig. Tahimik na pinagmamasdan yun ng kambal. Pagkalunok ni Fire ay biglang nagkatinginan sina Frost at Blaze. Pagkatapos ay sabay silang napangisi. Frost, bulong ni Blaze. Alam ko, nakangising sagot ito. Napakunot noo sina Winter at Fire. Ano na naman yung binabalak yung dalawa? Sabay na tumayo ang kambal sa sofa. Bagay kayo ni Sir Fire, ani Blaze. Halos mabilaukan si Fire sa iniinom na tubig. Ano? Hindi Sabay na bulala sina Winter at Fire. Tumango na mariin ang kambal. Opo, kasi sinusubuan mo po si Sir Fire, ani Frost. At nagpasubo naman po si Sir Fire sa'yo, ani Blaze. Kapag po ganyan sa mga napapanood naming drama, mag-asawa na po sila. Namula agad si Winter. Ano bang pinagsasasabi nyo? Nurse niya ako. Excuse lang po yan ng mga may crush sa amo nila, ani Frost. Oo nga po, si Teacher Anna po, nurse din ang bida sa paborito niyang drama tapos kinasal sila ng CEO. Dagdag ni Blaze. At saka, huminto si Frost at tumingin kay Fire. Mabait po si Sir Fire kay nanay. Pinagmamayabang nga po namin siya sa mga bully sa eskwelahan na sinasabi na wala kaming tatay. Siya po yung sinasabi naming tatay. At gwapo rin po si Sir Fire. Bagay kayo. Dapat lang po na sumama kayo sa family day sa school. Sang-ayon ni Blaze. Hindi malaman ni na Winter at Fire kung ano ang isasagot. Nagkatinginan silang dalawa. Sakto namang nagtagpo ang kanilang mga mata. Agad ding umiwas si Winter habang si Fire ay mabilis sa tumikin. Kayong dalawa, masyado na kayong maraming pinapanood. Dapat nag-aaral kayo. May punishment kayo. Nagulat ang kambal. Bawal manood ng drama mamayang gabi. Ano? Sabay na sigaw ng kambal. Samantalang si Winter ay hindi na napigilang matawa habang si Fire ay kunwaring bumalik sa pagbabasa ng report kahit bahagyang namumula mga tainga nito. Kinahapunan, nasa hardin si Fire habang umiinom ng kape nang biglang tumabi sa kanya sina Frost at Blaze. Sir Fire na aming soon-to-be tatay, ani Blaze. Ano na naman? Tanong ni Fire. Bakit po wala kayong girlfriend? Malapit nang mamuti ang hair nyo. Ayaw nyo mag-asawa? Tanong ni Blaze. Muntik nang mabilaukan si Fire. Hindi dapat tinatanong yan. Bakit po? Tanong naman ni Frost. Basta, ayokong pag-usapan. Nagkatinginan ng kambal. May asawa po kasi ang mga tatay. Inosenteng ani Blaze. Tumigil si Fire. Pero okay lang po kung wala kayong asawa. Nakangising sa ni Frost. Bakit? Pwede naman po kayong maging tatay namin. Humahagikik na turan pa ni Frost. Susupalpali namin ng mga bully sa super gwapo ng tatay namin. Tuluyang natigilan si Fire. Maging si Winter na kasalukuyang nagdidilig ng halaman ay halos mabitiwan ang hawak na hose. Hay kayong dalawa, kung ano-ano yung kalokohan nyo. Nagsalita si Frost. Oo nga po. Wala naman po kaming tatay. Singit ni Blaze. Hindi rin naman po namin siya kilala. Dagdag ni Frost. Saka nanay, ikaw pang magpapakipot kay Sir Fire. Mabait naman po siya kahit mukhang galit palagit mayaman pa. Sabi ni Blaze. At may malaking bahay at negosyo. Sabat ni Frost. Mga anak tama na, nakakahiya kayo. Napahawak si Winter sa noo. Ay, pasensya na po Sir Fire. O wag niyo na lang po silang pansinin.
Ngunit hindi agad nakapagsalita si Fire. Hindi niya malis ang tingin sa kambal. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang nararamdaman ang koneksyon sa dalawang bata. At sa unang pagkakataon matapos ang 6 na taon, kapag umuuwi siya mula sa trabaho at naririnig ang tawanan ni Frost at Blaze sa mansyon, hindi na siya agad dumediretso sa kanyang silid upang takasan ang mundo. Tignan mo po si Nanay Sir Fire. Sinisita niya po kami pero kinikilig po yan. Tumatawang asar ni Frost. Ginulo ni Fire ang buhok ng kambal. Kayo talaga, ang lakas yung mga sar. Bakit? Hindi ka po ba nagaganda sa nanay namin? Tanong ni Blaze. Napangiti si Fire. Maganda nga siya pero may pagkasira ulo naman. Nagtawanan silang tatlo at pakiramdam ni Fire ay hindi na siya nag-iisa. May pamilya siya muli. Kapag po diligawan niyo si nanay, boto po kami ah. Kinikilig na singit pa ni Blaze. Napailing si Fire habang nakangiti at tumitig sa magandang mukha ni Winter. Kinagabihan, habang natutulog ang kanilang ina, nagkaroon ng seryosong pagpupulong ang kambal. Frost, sa tingin mo ba gusto ni Boss Fire si nanay? Bulong ni Blaze. Sa tingin ko, oo. Sagot naman ni Frost. Paano mo nasabi? Tanong ni Blaze. Kasi, tuwing tinitignan niya si nanay, parang may mga bituing nagniningning sa eyes niya. Ani Frost. Napaisip si Blaze. May punto ka. Sabi ni Teacher Anna, kapag may stars sa eyes, in love daw. Oo, tama ka, Blaze. At saka wala naman tayong tatay. Pwede si Sir Fire. Wika ni Frost. Oo nga, kahit Angry Bird yun, pwede na. Mukha rin namang parot na maingay si nanay. Natatawang sabi ni Blaze. Tahimik silang nag-isip. Makalipas ang ilang segundo, sabay silang napangisi. We need a plan. Kinabukasan, nasaan ang gamot ko? Halos baliktarin na ni Fire ang buong study room. Hindi niya mahanap ang maintenance medicines niya. Sir Fire, imposibleng mawala yung mga bote ng gamot niyo. Dito lang nakalagay lahat eh. Wala nga dito. Baka naman naubos ko na o baka naitapon ng ibang katulong. Sa kabilang banda, nakasilip si Frost at Blaze sa likod ng sofa habang pinipigilan ng pagtawa. Nakatago kasi ang mga gamot sa loob ng school bag ni Blaze. Proceed to next plan. Bulong ni Frost. Roger that. Sagot ni Blaze. Dahil hindi makitang gamot, napilitan si Winter na samahan si Fire sa storage room sa ikatlong palapag kung saan nakatago ang extra medicines. Pagkatapos ang dalawa sa storage room, biglang nagsara ang pinto at narinig nila ang tunog ng susi. Ano yun, Sir Fire? Multo? May multo dito? Napayakap si Winter sa braso ni Fire. Ang tanda mo na, naniniwala ka pa rin sa multo. Masama naman ang tingin ni Winter na binitiwan ng amo. Mabilis na nilapitan ni Fire ang pinto. Hindi ito mabuksan. I forgot my phone. Paano tayo makakatawag sa ibang katulong sa ibaba na pagbuksan tayo? Natigilan sila nang may marinig na maliliit na halakhak mula sa labas. Sir Fire, wag po kayong mag-alala! Sigaw ni Blaze. Para po ito sa pag-ibig! Ani Frost. Ano? Pasaway talaga kayo mga bata kayo! Naganda rin po kami ng Diyos para hindi kayo mauwaw dyan. Need yung mainlove sa isa't isa para masaya tayo sa family day sa school. Saad ni Frost. Mag-date po kayo dyan! Napatingin si Winter sa maliit na tray sa mesa. May 2 baso ng orange juice. Kailan pa nila nilagay ito dito? Hindi ko alam. Sa labas ng pinto, nag-high five ang kambal. Sigurado ako, paglabas sila, boyfriend-girlfriend na sila. Ani Blaze. O baka engaged na. Turan pa ni Frost. Sa loob naman ng silid, napabuntong hininga si Winter. Ay, pasensya na po, Sir Fire. Mukhang kailangan nating maghintay hanggang magsawa mga anak ko. Napatingin si Fire sa kanya. Sa halip na mainis, bahagya lamang ito napailing. Mukhang kailangan ko nga kausapin ng 2 batang yon. Ako na pong bahala. Hindi. Napakunot noon si Winter. Sa tingin ko, hindi sila natatakot sa iyo, Winter. Baliw ka kasi. At sa tingin niyo po ba, natatakot sila sa inyo? Pareho silang natahimik dahil alam nilang pareho ang sagot. Hindi.
Sa unang pagkakataon, sabay silang natawa sa kalokohan ng kambal. Mukhang wala tayong choice kundi ang magpanggap na nagkakamuputihan na nga para sa ikakasaya ng kambal. I don't mind. Totoo namang napamahal sila sa akin. Natigilan si Winter. First, para maniwala sila, tawagin mo na lang akong Fire, Winter. Mukhang hindi titigil ang mga yun eh. Nais yata talaga tayong maisama sa family day sa eskwelahan. Namula siya dahil sa sinabi ni Fire. Halos lumabas ang puso niya dahil sa labis sa pagtibok. So, magpapanggap tayo hanggang sa matapos ang family day? Yes, Winter. Mas lalong kinilig sa Winter. Sumapit ang hapon. Nakatulog na nga silang dalawa. Nagising sila nang bumukas na nga ang pinto. Paglabas sila ng storage room, ay agad silang sinalubong ng kambal na parehong nakapamaywang. Ano po? Na-inlove na po ba kayo? Tinong ni Blaze. Boyfriend-girlfriend na po ba kayo? Diretsong tanong ni Frost. Napailing sa Winter. Hindi. Hindi pa. Kalmadong sagot ni Fire. Nagkatinginan ng kambal. Eddie, ligawan stage? Usisa ni Blaze. Saglit na tumingin si Fire kay Winter na noon ay halatang naiilang. Pagkatapos ay marahan siyang umiti. Hindi pa rin. Oh, sabay na sad ng kambal. Ngunit bago pa sila tuluyang malungkot. Pero, ani Fire, sabay na napatingin sa kanyang tatlo. Kung papayag ang nanay niyo, Lalong namilog ang mga mata ni Winter. liligawan ko siya. Parang tumigil ang oras. Ano? Halos pabulong na sabi ni Winter habang namumulang magkabilang pisngi. Samantalang ang kambal ay sabay na napatalon. Yay! Sa wakas, hindi tadandan dalagang nanay namin! Siniko ni Winter si Fire at bumulong. Akala ko ba magpapanggap lang tayo? Shh, baka marinig ka. Ako nang bahala. Wala na sa kalendaryo ang edad ko pero marunong pa naman ako manligaw. Malilin lang po yung 2 bulinggit na yan. Sabi ko na nga ba? Sigaw ni Blaze habang tumatalon. Magkakatotoo yung wish ko sa family day! Nag-high five pang dalawa. Ngunit makalipas lamang ilang segundo ay biglang tumigil si Frost. Wait lang! Napangunot rin si Blaze. Hindi kami naniniwala! Napabuntong hininga si Fire. Bakit? Kasi sa drama, lahat ang nagsasabi liligawan, naghahalikan muna. Ani Frost. Oo nga! Sang-ayon ni Blaze. Proof muna! Halos malaglag ang panga ni Winter. Ano? Kayong dalawa talaga sumusobra na kayo? Simpleng kiss lang po, nanay. Ani Frost. Kahit ismak lang para realistic. Sabat ni Blaze. Para alam naming seryoso. Dagdag ni Frost. Napahawak si Winter sa noo. Anong klase mga bata ba kayo? Natutunan lang po namin sa TV. Sagot ni Blaze. Tumikim si Fire habang pilit pinipigilan ng pagtawa. Napakarami niyong hinihingi. Paano po namin malalaman kung totoong gusto niyong isa't isa? Tanong ni Frost. Tama, ani Blaze. Baka prank lang. Napatitig si Fire kay Winter. Samantalang si Winter ay hindi halos makatingin sa kanya. Lumakas ang kabog ng dibdib niya. Biglang lumapit si Fire. Halos wala ng pagitan ng kanilang dalawa. Sir Fire. Mahinang paalala nito. Mas lalo siyang kinabahan. Sa likod nila ay halos punit ang mga ngiti ng kambal. Malapit na! Sigaw ni Blaze. Unti-unting yumuko si Fire. Napapikit si Winter sa sobrang kaba. Ngunit sa halip na labi, marahan lamang nitong itinukod ang noo sa noo ni Winter, habang marahan tinapik ang dulo ng ilong nito. Enough? Nakangiting tanong ni Fire sa kambal. Napangiwi ang dalawa. Ay, hindi pala marunong si Sir Fire. Asar ni Blaze. Bawal po mandaya! Sigaw ni Frost. Kiss po kasi ang request namin! Ani Blaze. Natawa si Fire. Kapag sinagot na ako ng nanay niyo. Sandali siyang tumingin kay Winter bago muling bumaling sa kambal. Doon niyo hilingin ulit ang halik. Namula ng tuluyan si Winter habang ang kambal naman ay sabay na nagkatinginan. Sige, promise po yan ah. Sabay na tanong ng kambal. Ngumiti si Fire. I promise.
Hindi na lamang ang kambal ang sabik sa darating na family day, pati ang dalawang taong pilit itinatanggi ang unti-unti nilang nararamdaman para sa isa't isa. Lumipas ang 2 buwan at napaniwala nga ni Fire at Winter ang kambal na nagliligawan sila. Dumating na ang pinakahinihintay na araw ng family day. Nanay, gising na! Painumin muna ng gamot ang aming soon-to-be tatay. Excited na kaming pumasok ni Frost! Kinikilig na gising sa kanila ni Blaze. Ito na, gagayak na. Nakangiting sagot ni Winter. Hindi nagtagal ay maaga pa lamang ay puno na ng mga magulang, bata at makukulay na dekorasyon ang buong paaralan. Bitbit ni Winter ang maliit na bag habang magkahawak kamay sina Frost at Blaze. Sa kanila likuran ay naglalakad si Fire na nakasuot ng simpleng puting polo at maong. Hindi maiwasang mapalingon ng ibang mga magulang. Narinig nilang ibang mga bulungan. Ang gwapo naman ng daddy nila. Bagay silang mag-asawa. Kamukha ng daddy ang kambal. Napatingin si Winter kay Fire. Pasensya na, Fire. Mukhang iniisip talaga nilang, It's okay, Winter. Nandito naman talaga tayo para maging magulang ng kambal. Nakangiting paalala nito. Napabuntong hininga na lamang si Winter. Agad naman tumakbong kambal papunta sa mga kalaro at ipinagyabang na may tatay na. Nagsimula ang unang palaro. 3-legged race. Magkapareha sina Fire at Winter habang cheerleaders naman ang kambal. Go nanay! Ani Blaze. Go tatay! Ani Frost. Sa unang hakbang pa lamang ay nawalan agad ang balansa si Winter. Napahawak siya sa braso ni Fire. Sorry. Ako ang mali, Winter. Okay ka lang ba? Natatawan tanong nito. Unti-unti nilang nakuha ang tamang tiyempo hanggang sa sabay silang tumatawa habang tumatakbo. Hindi man silang nanalo, silang may pinakamalakas na tawanan sa buong palaro. Sunod ay ang ball relay. Halos mahulog ang bola ng paulit-ulit dahil sa kakatawa ni na Frost at Blaze. Focus! Natatawang sabi ni Winter. Paano po? Ang seryoso ni Tatay Fire! Ani Blaze. Ano seryoso? Depensa nito. Ang mukha mo po kasi parang galit pa rin kahit naglalaro. Dagdag ni Frost. Natawa maging ang mga guro. Larawan sila ng isang masayang pamilya. Busog na busog ang puso ni Fire na first time ito lahat na naranasan. Pagkatapos ay ang sack race. Mas mabilis pang gumulong si Fire kaysa tumalon matapos siyang mawala ng balanse. Tatay Fire! Sigaw ng kambal habang halos maiyak sa kakatawa. Maging si Winter ay napahawak sa tiyan. Ngayon ko lang po kayo nakitang natumba. Lampa ka pala, Fire! Ngunit ang pinakahinihintay ng kambal ay ang apple eating contest. Isang mansanas ang sinabit sa tali. Bawal itong hawakan. Magkapareha sina Fire at Winter. Pagharap nila sa isa't isa ay agad namang nagsimula ang hiyawan ng mga magulang. Go nanay! Yung apple pong uubusin Hindi po ang labi ni tatay! Sigaw ni Blaze. Go tatay! Tumatawang sigaw naman ni Frost. Namula agad si Winter. Ngunit hindi na niya nasita ang mga anak nang umihip ang pito. Unti-unti nilang sinusubukang kagatin ng mansanas. Sa bawat galaw ng mansanas ay lalo rin silang napapalapit sa isa't isa. Halos magbangga ng kanilang mga noo. Sorry, mahinang sabi ni Winter. It's okay. Muli nilang sinubukan ngunit dahil umiikot ang mansanas, sabay sila sa pagkagat. Halos magdikit ang kanilang mga labi. Tahimik silang natigilan. Samantalang mas malakas pa ang sigaw ni na Frost at Blaze kaysa sa buong audience. Malapit na! Sigaw ni Blaze. Lalong namula si Winter. Maging si Fire ay natawa na lamang. Mag-focus tayo sa laro, Winter. Ayokong umuwing walang napalanunan ng mga anak natin. Hindi na mamalaya ni Fire ang sinabi niya, samantalang pulang-pula si Winter. Tumango siya. Sa pagkakataong yon ay sabay nilang kumagat sa mansanas hanggang sa tuluyang mahulog ang natitirang piraso, dahilan kung bakit tuluyang nagdikit ang kanilang mga labi. May nanalo na! Si Mr. and Mrs. Montesilio! Sigaw ng MC. Nagpalakpakan ng buong gymnasium. Tumakbo agad ang kambal at niyakap silang dalawa. Best family! Sigaw ni Blaze.
Nanalong pamilya natin! Ani Frost. Napatingin si Fire kina Frost at Blaze. Pagkatapos ay marahan siyang tumingin kay Winter na noon ay nakangiti habang pinupunasan ang bibig ng kambal. Hindi niya na malayang napapangiti na rin siya. 6 na taon siyang nabuhay sa katahimikan. Ngunit sa isang araw na puno ng tawanan, simpleng laro at masasayang alaala, nagpatuloy ang programa at sunod-sunod ang mga palaro. Ang iingay talaga ng mga anak mo, bulong ni Fire. Mana lang pusa, hindi ko alam kung kanino. Natatawang sagot ni Winter. Maya-maya ay muling nagsalita ang MC. Ang susunod nating laro ay para ulit sa mga parents. Nagpalakpakan ng lahat. Napakunot noo si Winter. Bigla silang itinulak ng kambal sa gitna. Halos sabay na napahawak sa noo sina Winter at Fire. Hindi pa rin kayo pagod? Ang dami na nating napanalunan. Wika ni Winter. Natawa si Fire dahil wala silang nagawa ni Winter kundi ang sumali ulit. Ipinaliwanag ng MC ang mechanics. Okay, trip to Jerusalem. Ngunit may twist. Kapag tumigil ang music, kailangang mabilis na makaupo ang lalaki sa upuan habang ang babae naman ay kakandong sa kanya. Ang mahuhuling makakaupo ay eliminated. Nanlaki ang mga mata ni Winter. Kakandong? Tumikim si Fire. Mukhang gano'n na nga. Halos umusok ang mukha ni Winter sa pamumula. Samantalang sa gilid ay halos mawala ng boses sa kakahiyawang kambal. Tight hug kay tatay para hindi mahulog! Sigaw ni Blaze. Blaze? Saway ni Winter. Nagsimula ang musika. Paikot-ikot ang lahat ng couple sa mga upuan habang pumapalakpak ang audience. Tahimik lamang sina Fire at Winter. Paminsan-minsan ay nagkakabanggaan ng kanilang mga balikat. Tumigil ang musika. Now! Mabilis na hinawakan ni Fire ang kamay ni Winter. Halika, Winter! Nakaupo agad si Fire habang maingat namang nakapantong si Winter sa kanyang hita. Halos hindi siya makahinga sa sobrang kaba. Napakapit siya sa balikat ni Fire upang hindi mahulog. Samantalang si Fire ay maingat na hinawakan ng bewang nito para alalayan. Okay ka lang? Tumango si Winter kahit ramdam niyang parang sasabog ng dibdib niya. Mas lalo siyang namula nang may naramdamang pamumukol sa hita ni Fire. Nagsimula muli ang musika. Sa bawat round ay padami ng padami ang natatanggal. Ngunit sa bawat paghinto ng kanta, tila natural nang nagtutulungan sina Fire at Winter. Hindi sila naguunahan. Hindi sila nagtutulakan para bang kabisado na nila ang galaw ng isa't isa. Napansin pa yun ng MC. Wow, ang ganda ng teamwork nila Mami at Daddy Montesilio! Nagpalakpakan ang lahat. Hanggang sa umabot na lamang sa final round ang dalawang pares. Mas bumilis ang tugtog. Napakapit si Winter sa manggas si Fire. Fire, namumukol ang talong mo! Nagulat si Fire pero hindi niya ito narinig sa lakas ng musika. Biglang tumigil ang musika. Mabilis na napaupo si Fire. Kasabay noon ay maingat niyang hinila si Winter. Napaupo ito sa kandungan niya habang mahigpit na napakapit sa kanyang leeg upang hindi matumba. Sakto namang nawalan ng balanse ang kabilang pares. So we have a winner! Sigaw ng MC. Nagtilian ng lahat. Tumakbo agad sina Frost at Blaze. Niyakap nilang dalawa habang nagtatawanan. Tinanggap ni Fire at Winter ang premyo. Habang kinukuhanan sila ng litrato, napansin ni Winter na hindi pa rin inaalis si Fire ang isang kamay nito sa kanyang likod. Tila sinisiguradong hindi siya madudulas. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Pwede ka nang tumayo. Natatawang bulong ni Fire. Napagtanto ni Winter na nakaupo pa rin pala siya sa kandungan nito. Mabilis siyang tumayo habang halos matunaw sa hiya. Samantalang sa gilid, napailing si Frost. Blaze, bakit? Tanong ni Blaze. Feeling ko, malapit na talaga tayo magkaroon ng tatay. Ani Frost, nagkatinginan ng kambal. Pagkatapos ay sabay silang napangisi at sabay na nagsalita. Mission Family Day! Successful! Habang abala sina Frost at Blaze sa pagyayabang ng kanilang mga napanalunang prizes, hindi nila napansin ang isang babaeng nakatayo sa may entrance.
Ang dami nating prizes. Ang galing niyo po, tatay. Kinikilig ng wika ni Blaze. Mahigpit ang pagkakahawak nito sa mamahaling handbag habang malamig na nakatingin sa masayang pamilya. Si Johanna, ang nakababatang kapatid ng yumaong asawa ni Fire at ang babaeng matagal ng lihim na umiibig sa lalaki. Imposible. Bulong ni Johanna. Mabilis siyang lumapit. Fire! Sigaw ni Johanna. Agad na palingon si Fire. Nagulat si Winter na makitang isang elegante at magandang babae na nakatayo sa harapan nila. Johanna? Bahagyang nagulat at tawag ni Fire. Hello po, beautiful! Masiglang bati ni Blaze. May boyfriend na po ba kayo? Ngunit hindi pinansin ni Johanna ang kamba. Hello po muli madlang listeners! Nandito pa rin po tayo sa paboritong tambayan ng may magagandang kwento, ang Jam Tale Story. Isang mabilisang kamustahan lang po. Nagustuhan niyo po ba ang ating kwento ngayon? Ano kayang kahihinatnan ng pag-iibigan ni na Winter at Fire? Comment niyo lang po sa comment section ang inyong mga saloobin. At ngayon, magpapatuloy na tayo sa ating kwento. Habang abala sina Frost at Blaze sa pagyayabang ng kanilang mga napanalunang prizes, hindi nila napansin ang isang babaeng nakatayo sa may entrance. Ang dami nating prizes! Ang galing niyo po, tatay! Kinikilig ng wika ni Blaze. Mahigpit ang pagkakahawak nito sa mamahaling handbag habang malamig na nakatingin sa masayang pamilya. Si Johanna, ang nakababatang kapatid ng yumaong asawa ni Fire at ang babaeng matagal ng lihim na umiibig sa lalaki. Imposible. Bulong ni Johanna. Mabilis siyang lumapit. Fire! Sigaw ni Johanna. Agad na palingon si Fire. Nagulat si Winter na makitang isang elegante at magandang babae na nakatayo sa harapan nila. Johanna? Bahagyang nagulat at tawag ni Fire. Hello po, beautiful! Masiglang bati ni Blaze. May boyfriend na po ba kayo? Ngunit hindi pinansin ni Johanna ang kambal. Nakatitig lamang siya kay Fire. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Fire. Ako dapat ang nagtatanong niyan. Nanigas ang ekspresyon ni Johanna. Nabalitaan kong ilang buwan ka nang nakikipagbahay-bahayan sa nurse mo. Kung hindi pa ako nagtanong kay Mang Joseph dahil hindi ka na dumadalaw sa bahay, hindi ko pa malalaman na naghuhumaling ka sa isang single mom. Napakunot si Fire. Johanna, kinalimutan mong kapatid ko at mga pamangkin? Nanginginig ang boses ito. Ito na ba yung pinagkakabalahan mo ngayon? Ang magpanggap na may masayang pamilya? Natahimik ang paligid. Naramdaman ni Winter ang paninigas ng katawan ni Fire. Hindi niya alam ang buong kwento, ngunit alam niyang malalim ang sugat na tinutukoy ng babae. 6 na taon na, Fire. Patuloy ni Johanna. 6 na taon na mula nang mamatay sina ate at ang mga anak niyo. Pero mukhang nakapag-move on ka na agad. Kasi nahuli ng salarin? Agad namang nagsalita sa Winter. Miss, hindi po ganoon at sino ka? Putol ni Johanna habang malamig na tinitignan si Winter. Ang babaeng pumalit sa kapatid ko? Enough, Johanna. Malamig ngunit mariing sa ate Fire. Nagulat maging si Johanna dahil ngayon lamang niya muling nakita ang ganong ekspresyon sa mukha ni Fire. Hindi mo alam sinasabi mo at huwag kang magsasalita ng kung ano-ano habang nakaharap sa mga bata. Talaga ba, Fire? Mapait ang tatawa si Johanna. Dahil sa nakikita ko, mukhang masaya ka na. Napabuntong hininga si Fire. Oh, masaya ako, Johanna. Natigilan si Johanna. Maging si Winter ay napatingin sa kanya. Pero hindi ibig sabihin nun nakalimutan ko na sila. Bahagyang yumuko si Fire. Walang araw na hindi ko sila naalala. Kung ganon, bakit parang wala ka ng pakialam? Ako, matagal ako nasa tabi mo. Dinamayan ka sa pagkawala ni ate. Pero hindi mo nakitang effort ko. Wika ni Johanna. May pakialam ako. Tumingin siya kay Johanna. Tahimik na napaluha si Johanna. Kung ganon, bakit hindi akong pinili mo, Fire? Mahinang tanong niya. Nagulat si Winter. Magi ang kambal ay napatingin sa isa't isa. Matagal na nanahimik si Fire bago nagsalita. Johanna, mahal kita simula pa noon.
Tuluyang tumulo ang luha ng babae. Inakala kong kapag nawala na si ate, baka isang araw ay mapansin mo rin ako. Napapikit si Fire dahil umamin sa kanya noon si Johanna. Pasensya ka na. Yun lamang ang sinabi ni Fire. Pero hindi kita mahal. Mahal kong ate mo. Pero may nagugustuhan akong iba ngayon at nais ko siya mahalin. Napangiti si Johanna sa gitna ng pagluha. Tumalikod siya, ngunit bago tuluyang umalis ay huminto siya. At sana, Fire, mahinang saad niya. Hindi mo pagsisihan na may piniling iba. Pagkaalis si Johanna ay muling bumalot ng katahimikan. Mahigpit na hinawakan ni Frost ang kamay ni Fire. Tatay Fire, wika ni Frost. Marahang ginulo ni Fire ang buhok ng kambal. Huwag kayong mag-alala. Gabi na nang makauwi sila sa mansyon. Pagod na pagod sina Frost at Blaze dahil sa buong araw na paglalaro at pagtakbo. Kaagad na nakatulog ang kambal matapos silang paliguan at bihisan ni Winter. Tahimik na sinara niyang pinto ng silid. Paglabas niya, ay naaabutan niya nakatayo si Fire sa harap ng malaking bintana sa sala. Dahan-dahang lumapit si Winter. Fire? Hindi agad ito sumagot. Masakit bang sinabi ni Johanna kanina? Iniisip mo ba na wala kang ginagawa para sa yumaong mong asawa at mga anak? Na hindi mo deserve maging masaya? Napabuntong hininga si Fire. May katotohanan ng sinabi niya, Winter. Natigilan si Winter. 6 na taon na pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin matanggap na hindi ko sila naligtas. Naramdaman ni Winter ang sakit sa boses ito. Marahan siyang umupo sa tabi ni Fire. Parang walang silbi ang limpak-limpak na pera ko dahil hindi ko naligtas ang pamilya ko. Pwede mong ikwento kung gusto mo. Matagal na nahimik si Fire. Pagkatapos ay marahan niyang iniabot ang litrato. Nasa larawan ng isang magandang babae na halatang kapamakanak pa lamang at may hawak na 2 sanggol na kilalang kilala ni Winter. Siya si Lily. Mahinang sabi ni Fire. At ang kambal namin. Ngumiti si Fire ngunit puno iyon ng lungkot. Pinanganak sila na maaga. Delikadong panganak kaya halos 1 buwan silang nanatili sa NICU. Unti-unting nanlamig ang mga mata ni Fire. At doon nagsimula ang bangungot ng nakaraan ko. Apoy na siyang kumitil sa buhay ng mga mahal ko. Sariwan-sariwa pa sa isipan ko nangyari ng gabing yun. Napapikit si Fire. 6 na taon ang nakalipas. Buong ospital ay mahigpit ang seguridad. Dahil nung panahong yon ay si Fire Montesilio na ang opisyal na tagapagmana ng buong Montesilio Group matapos magretiro ang kanyang lolo. Mainit siya sa mata ng mga sindikato na ninanais ng pera niya. Sir Fire, may natanggap po kaming pagbabanta sa buhay niyo. Seryosong sabi ng kanyang bodyguard. Palakasin yung seguridad. Hindi pwedeng mapahamak ang mag-iina ko. Tumango ang lalaki. Hindi nila napansin ang 3 lalaking nakasuot ang nurse uniform na tahimik na pumasok sa kwarto ni Lily. Tiyakan niyong walang maiiwang buhay. Malamig na utos ng isa. Natigilan si Lily. Anong ginagawa niyo? Agad siyang sinunggaban ng isa. Bitawan niyo ako! Sigaw nito na narinig ni Fire. Nagsimulan tumunog ang alarm ng ospital. Nagkagulo ang buong gusali. Sir Fire, may sunog sa mismong kwarto ni Mrs. Montesilio! Sigaw ng kanyang tauhan. Parang nawala ng kulay ang mukha ni Fire. Tumakbo siya. Pagdating niya ay naabutan niyang duguan ng isang gwardiya sa labas ng kwarto. Nasaan ang asawa ko? Walang sumagot. Tumakbo siya papasok. Lily! Nalaki ang kanyang mga mata. Nasa sahig sa Lily at mahinang nagsalita. Fire, ang mga anak natin. Huwag kang magsalita. Dadaling kita sa operating room. Mahigpit na hinawakan ni Lily ang kamay niya. Ang mga bata. Agad na may sumaklolo sa kanila dahil nga natutupok ng kwarto. Ligtas sa NICU mga anak natin. Umiling si Lily habang umiiyak. May nais kumuha sa kanila, please. Iligtas mo mga anak natin. Pakiramdam ni Fire ay gumuho ang buong mundo. Please. Umiiyak na sabi ni Lily. Iligtas mo sila. Oo,
Pangako. Ngunit sa NICU na siyang tinupok ng apoy, ay bigo niyang nailigtas sa mga anak niya. Maging si Lily na ilang oras sa lumalaban ay binawian din ng buhay dahil sa sunog. Sa isang araw, nawala kay Fire ang buong mundo niya. Tahimik na tumulo ang luha ni Winter. Hindi niya namalayang umiiyak na rin pala siya. Hindi lang dahil sa awa kay Fire, kundi dahil ang mga sanggol sa larawan ay ang mga sanggol na niligtas niya noon sa ospital. Humigpit ang pagkakahawak ni Winter sa litrato. Hindi maaari. Hindi ako pwedeng magkamali. May mga litrato din ako. Bulong ni Winter. Pakiramdam niya ay biglang umikot ang buong paligid. Winter, ayos ka lang? Tanong ni Fire. Sa hospital, Fire. St. Luca. Doon madiin na napapikit si Winter. Narinig niya ang tinig ni Fire, ngunit tila napakalayo nito. Dahil sa isang iglap, muling nagbalik sa kanya ang mga laalang matagal na niyang ibinuon sa limot na Winter. 6 na taon na nakalipas. Intern nurse pa lamang noon si Winter. 23 taong gulang. Punong-puno ng pangarap at determinasyong maging ganap na nurse. Kasalukuyan siyang naka-duty sa NICU ng gabing yun. Tahimik niyang inaayos ang records ng mga sanggol nang biglang marinig ang sunod-sunod na sigawan. Sunog! May sunog! Iligtas yung mga sanggol! Biglang tumunog ang fire alarm. Nagkagulo ang buong NICU nang may mga nagbato ng apoy. Ang mga sanggol! Sigaw ng head nurse. Nagsimula ng kumapal ang usok sa loob. Nagtakbuhan ang mga nurse habang mabilis na inaalis sa mga sanggol sa kanilang incubator. Winter! Sigaw ng head nurse. Dali mo yung ilang premature baby sa emergency exit! Bilisan mo! Hindi na siya nagtanong. Agad niyang kinuha 2 sanggol na una niya nakita dahil yun lang ang kaya niya. Babalik na lamang siya upang kunin ang iba. Ma'am, saan po natin sila dadalhin? Nanginig na tanong ni Winter. Duman ka sa likod ng exit. Bilisan mo kundi matutupok sila lahat dito. Utos ng head nurse. Tumango si Winter. Ngunit bago pa man siya makarating sa emergency exit, ay may narinig siya mga yabag. 3 lalaking nakasuot ang nurse uniform ang biglang humarang sa kanya. Nasaan ang mga sanggol? Malamig na tanong ng isa. Natigilan si Winter. Ano po? Biglang hinablot ng isang hawakan ng portable incubator. Ibigay mo sa amin ang mga bata. Kailangan naming malaman ang pangalan nila. Saan dyan ang anak na mayaman? Nanlaki ang mga mata ni Winter. No! Mga anak sila ng kapatid ko. Oo, inililigtas ko mga anak ng kapatid. Natatarantang sigaw ni Winter. Bigla niyang hinilang incubator at nagsimulang tumakbo. Hindi yan ang mga sanggol na kikidnapin natin. Baka nasa NICU pa. Sigaw ng isang lalaki. Halos madulas siya sa sahig dahil sa tubig mula sa sprinkler system pero tumakbo si Winter. Napapalibutan na ng usok ang buong koridor. Umiiyak na siya habang yakap-yakap ang portable incubator. Help! Tulong! Ngunit walang makarinig dahil sa apoy at sa takot. Hanggang sa marating niya ang lumang fire exit sa likod ng ospital. Akala niya iligtas na siya. Ngunit pagkabukas niya ng pinto, naroon na naman ang 2 lalaki. Napaatras si Winter. Mahigpit niyang niyakap ang 2 sanggol. Bastang alam lamang ni Winter ay may mga sanggol na nais makuha ang mga lalaki at nanganganib ang buhay ng mga ito. Kung hindi natin makukuha ang mga sanggol, huwag niyong hayaang mabuhay ang mga tagapagmana ng Montesi. Hindi niya narinig ng buo dahil nga tumakbo na siya. Hanggang sa makarating siya sa isang abandonadong chapel ilang kilometron layo mula sa ospital. Hindi niya alam ang dapat gawin at higit sa lahat. Natatakot siyang bumalik sa ospital dahil baka naroon pa rin ang mga lalaking gustong kunin ang mga sanggol. Hindi ko kayo hayaan na mamatay. Ibabalik ko kayo sa magulang niyo. Pangako. Kaya ginawa niyang tanging bagay na naisip niya. Tinawagan niyang kanyang dating clinical instructor na may maliit na lying-in clinic sa probinsya nila. At doon, palihim na inalagaan ang 2 sanggol. Hanggang sa tuluyan silang lumaki. Sina Frost at Blaze yun. Bumalik si Winter sa realidad. Winter. Muling tawag ni Fire. Dahan-dahang tumingin si Winter sa litrato. Biglang nanginig ang buong katawan niya.
Nagsimula siyang matakot dahil kung tamang kanyang hinala, ang mga batang tinawag niya mga anak sa loob ng 6 na taon ay maaaring tunay na mga anak ni Fire. Fire, matutulog na ako. Iniwan ni Winter si Fire na nagtataka. Hindi na nito hinintay ang sagot niya at agad na naglakad papunta sa silid nito. Napakunot noo si Fire. Napansin niyang nanginginig ang mga kamay ni Winter at higit sa lahat, takot ang nakita niya sa mga mata nito. Buong gabi ay hindi siya nakatulog. Tahimik siyang nakaupo. Hindi. Imposible. Ayokong isipin na isa ako sa dahilan kung bakit hindi nagsamang mag-aama. Bulong niya habang umiiyak. Ngunit gaano man niya tanggihan, parehong edad, parehong petsa ng kapanganakan, at ang mga mukha ni na Frost at Blaze ay parehong ospital. Noong una pa lamang ay maraming nagsasabing kamukhang-kamukha ng kambal si Fire sa eskwelahan. Ngunit ngayon, pakiramdam niya ay unti-unting nabubuo ang isang katotohanang matagal nang nakatago. Paano kung totoo? Nanginginig niyang bulong. Paano kung anak nga sila ni Fire? Kung totoo yun, may karapatan ba akong patuloy na tawaging anak si na Frost at Blaze? May karapatan ba akong ilayo ang mga ito sa tunay nilang ama? Mas lalong napaiyak si Winter dahil alam niyang mahal na niya si Fire. Kinabukasan, maagang bumaba si Fire para mag-almusal. Ngunit agad niyang napansin ang kakaiba. Tahimik si Winter. Hindi ito tulad ng dati na sinusubo pa sa kanya ang gamot niya. Habang nag-aalmusal si na Frost at Blaze, nakatulala lamang si Winter sa tasa ng kape nito. Nanay? Tawag ni Blaze. Hindi ito sumagot. Nanay! Mas malakas sa tawag ni Blaze. Napapitlag sa Winter. Bakit? Nakailang tawag na po kami. Nagtatakang sabi ni Frost. Ngumiti si Winter ngunit halatang pilit. Pasensya na. Kanina pa nakatitig si tatay sa gamot niya. Gusto niyang isubo mo sa kanya. Ani Frost. Tahimik lamang na pinagmamasdan ni Fire sa Winter na nanginginig na iniabot sa kanyang gamot. Inumin mo na. Buong umaga ay ilang beses niyang nahuli si Winter na nakatingin kina Frost at Blaze na tila maiiyak at kapag nahuhuli niyang nakatingin siya dito, agad itong umiiwas. Lumipas ang ilang araw, ngunit lalo lamang lumalala ang sitwasyon. Madalas ay tulala si Winter. Palaging malayong tingin nito. Minsan pa nga'y napabayaan nitong masunog ang niluluto. Nanay, nasusunog na! Sigaw ni Blaze. Napabalik lamang sa ulirat sa Winter nang agawin ni Fire ang kawali. Ako na, hindi. Mamaya mapasok ka pa. Maingat itong pinatay ang kalan pagkatapos ay humarap kay Winter. Ano nangyayari sa'yo, Winter? Umiling siya. Winter. Natahimik siya dahil ngayon lamang muling narinig ni Winter ang malamig, ngunit seryosong boses si Fire. Simula na mag-usap tayo tungkol sa pamilya ko, nagbago ka. Hindi makatingin si Winter. May problema ba? Ayaw mo na ba sa akin dahil iniisip mo na wala akong kwentang ama dahil hindi ko nailigtas ang pamilya ko? Iniisip mo ba na hayaan ko rin kayong mapahamak? Nanlaki ang mga mata ni Winter nang makita niyang sakit sa magagandang mata ni Fire. Ayaw mo na ba sa akin? Umiling si Winter. May tinatago ka ba sa akin? Biglang namutla si Winter. Agad niyang iniwas ang tingin at sapat na yon para makumpirma kay Fire na may mali. Winter. Ngunit tumayo siya agad. Pagod lang ako. Pagkasabi niyon ay mabilis itong umalis. Iniwan si Fire na nakatitig lamang sa likuran nito. Napapuntong hininga siya. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Ngunit isang bagay ang sigurado. May malaking bagay na alam si Winter at tila natatakot itong sabihin yon sa kanya. Lumipas ang ilang araw ngunit nanatiling mabigat ang paligid sa loob ng mansyon. Hindi na yon nakaligtas kay Fire. Kasalukuyan siyang nasa sala at inaayos ang ilang dokumento nang biglang dumating si Mang Joseph. Sir Fire, nandito po si Miss Johanna. Napakunot noo si Fire bilang pumasok si Johanna. Naka-corporate attire ito at seryosong mukha. Ba't ka nandito? Malamig na tanong ni Fire. Humugot ng ilang papeles si Johanna at nilapag sa mesa. Naparito ako para pag-usapan ng mana ni ate at ang kambal yung anak. Nanigas sa mukha ni Fire.
Johanna, Hindi ako papayag na mapuntang parte ng kapatid ko sa ibang tao. Kasabay niyon ay tumingin ito kay Winter na noon ay kagagaling lamang sa kusina. Nandito lang ako para tiyaking hindi maangkin ng kung sino-sinong babae at ang mga anak niya ang nararapat para sa pamilya ng kapatid ko. Namutla si Winter. Napakunot noo si Fire. enough Johanna. Ngunit hindi ito tumigil. Hindi ko hayang mapuntan lahat sa dalawang batang hindi naman Montesilio. Sambit ni Johanna. Parang may pumitik sa loob ni Winter. Napatingin siya kina Frost at Blaze na noon ay masayang naglalaro sa carpet. Nagsimulang mamuo ang luha sa kanyang mga mata. Tahimik siyang tumingin kay Johanna. Hindi ko kailangan ng pera ng mga Montesilio. At lalong hindi ko kailangan ng mana ng kapatid mo. Wala naman talaga kaming relasyon ni Mr. Montesilio. Oo, mabait siya sa amin. Pero mahal niya ang kapatid mo. Kung ganon, bakit hindi mo iwan si Fire? Malamig na tanong ni Johanna. Tahimik na napapikit si Winter. Pagmulat niya, tuluyan ang pumatak ang kanyang luha. Dahil mahal ko siya. Natahimik ang buong sala. Maging si Fire ay napatingin sa kanya. At 6 na taon ko silang pinalaki. 6 na taon kong minahal sina Frost at Blaze. Bilang sarili ko mga anak. Winter, anong pinagsasasabi mo? Hindi pinansin ni Winter ang tanong ni Fire. Pero hindi ko kailanman ninakaw ang kambal. Nalaki ang mga mata ni Fire. Dahil huminga siya ng malalim. Si Frost at Blaze, ang tunay mong mga anak, Fire. Parang tumigil ang oras. What? Halos pabulong na tanong ni Fire. Maging si Johanna ay natigilan. Anong kalukuhan ang sinasabi mo? Galit itong tanong. Humagulgol si Winter. Ilang taon ko rin hindi alam kung kanino ko sila ibabalik. Walang nabalita o naghanap sa kanila sa telebisyon. Akala ko mga batang niligtas ko lamang sila nung nasunog ang ospital na baka gaya ng ibang sanggol ay natupok din ang sunog ang mga magulang nila. Pero pagkatapos mong ikwento nangyari, naalala ko lahat. Yung litrato ng babies mo. Sila yung nakuha ko sa ospital. Isa-isang ikinawento ni Winter ang nangyari ng gabing yon. Nanlumo si Fire. Hindi siya makapagsalita. Hindi siya makahinga. Nakatingin lamang siya kina Frost at Blaze. Ang mga batang matagal na niyang minahal. Ang mga batang matagal na niyang nararamdamang konektado sa kanya ay mga anak niya. Sinungaling! Sigaw ni Johanna. Agad itong lumapit kay Winter. 6 na taon mong itinago mga anak ni Fire. Gusto mo lang ang pera niya. Hindi! Umiiyak na sigaw ni Winter. Hindi ko alam. Pwede kayo magpa-DNA test. Sinadya mo. Gusto mo lang makuha ang yaman ng mga Montesilio. Sigaw ni Johanna. Siguro isa ka rin sa mastermind na nais na manakawan ng mga Montesilio. Hindi. Intern lamang ako noon. Sumunod lamang ako sa utos na iligtas sa mga sanggol. Ngunit sa sobrang galit ni Johanna, ay nahila nito ang buhok ni Winter. Sinungaling ka! Ipapakulong kita! Hindi rin nagpatalo si Winter. Bitawan mo ako! Nagsabunutan ng dalawa. Johanna! Winter! Sigaw ni Fire. Mabilis silang nilapitan upang awatin. Ngunit bago nahawakan ni Fire sa Winter, ay tumakbo sina Frost at Blaze upang awatin ng dalawang babae. Stop po! Huwag niyo saktan si nanay! Umiiyak na sigaw ni Blaze. Ngunit sa sobrang gulo ay hindi napansin ni Johanna si Frost. Sa isang malakas sa pagtulak ay tumamang ulo ni Frost sa gilid ng center table. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Tatay! Ani Frost. Unti-unting tumulo ang dugo mula sa noo nito. Parang mababalo si Fire habang mabilis itong sinalong anak. Frost, anak! Dumilat ka! Nanginginig si Winter habang lumuluhod sa sahig. Frost! Baby, gumising ka! Samantalang si Johanna ay natulala. Napatras siya habang nanginginig. Hindi ko sinasadya. Ngunit wala nang nakikinig sa kanya dahil sa unang pagkakataon matapos ang 6 na taon. Muling naranasan ni Fire ang takot na muling mawala ng anak. Nagmamadaling sinugod si Frost sa pinakamalapit na ospital. Habang nasa sasakyan,
ay walang tigil si Far sa pagtawag sa pangalan ng bata. Frost, anak. Tumingin ka sa akin. Tumingin ka kay tatay. Mahigpit niyang hawak ang maliit na kamay ng bata habang nanginginig si Winter na ginagawang paunang lunas para hindi na magtuloy-tuloy ang paglabas ng dugo. Napakalaki kasi ng sugat ito. Please. Nanginginig ang boses si Fire. Huwag mo akong iiwan. Hindi ko na kayang maiwanan ulit. Sa kabilang gilid ay umiiyak na yakap-yakap ni Blaze ang kapatid. Pangit! Gising ka na, pangit! Sige, papayag ako, mas pogi ka na sa akin. Wika ni Blaze. Pagdating sa ospital ay agad na sinugod si Frost sa ER. Dok, iligtas yung anak ko! Halos pasigaw na sabi ni Fire. Ilang oras siyang nakatulala sa pintuan ng ER habang nanginginig ang buong katawan. Hindi man lang siya makaupo. Pakiramdam niya ay babalik na naman ang bangungot na naranasan niya 6 na taon na nakalipas. Muling lumabas ang doktor sa ER. Mr. Montecillo, maraming dugo na wala sa bata. Kailangan po namin siyang masalinan ng dugo. Ako ay Miss Father. Agad na sagot ni Fire. Kunin yung dugo ko. Mabilis na sinagawa ang blood typing. Ilang minutong lumipas, lumabas muli ang doktor. Mr. Montecillo, compatible po ang dugo niya sa bata. Nanlaki ang mga mata ni Fire. Hindi siya nakapagsalita. Napaupo siya. Unti-unting tumulong kanyang mga luha. Hindi na niya kailangan ng DNA test. Alam ng puso niya, una pa lang, na may connection siya sa mga batang ito. Hindi nagsisinungaling si Winter. Mga anak niya, sina Frost at Blaze. Samantalang sa di kalayuan ay umiiyak din si Winter. Masaya siya dahil natagpuan na ng kambal ang tunay nilang ama. Ngunit kasabay noon ay pakiramdam niya, mawawala na rin sa kanyang 2 batang tinuring niyang buong mundo. Makalipas ang ilang oras ay nilabas si Frost sa recovery room. Mahina ngunit ligtas na ito. Kagad na tumakbo sina Fire, Winter at Blaze papasok. Frost! Umiiyak na sigaw ni Blaze. Marahang iminulat ni Frost ang mga mata. Tatay, nanay. Agad na napaiyak si Fire. Marahan niyang hinaplos ang buhok ng bata. Nandito kami, anak. Nang marinig yon ay napangti si Frost. Totoo po ba? Anak niyo po talaga kami. Narinig po namin kayo kanina. Tahimik na tumungo si Fire. Hindi na niya napigilan ng sarili. Mahigpit niyang niyakap ang kambal. Oo, ako ang tatay niyo. Tunay na tatay. Napaiyak sina Frost at Blaze. Totoo po? Hindi niyo na po kami iiwan? Tanong ni Blaze. Hinding-hindi. Tahimik lamang na pinagmamasdan ni Winter ang eksena. Pagkatapos ay marahan siya lumapit. Umupo siya sa gilid ng kama. Frost, Blaze, mahinang tawag niya. Napatingin ang kambal sa kanya. Pinilit niyang ngumiti kahit wasak na ang puso niya. May kailangan akong sabihin sa inyo. Dati pinangako ko sa sarili ko na kapag dumating ang araw na kunin na kayo sa akin, ibibigay ko kayo. Agad na napansin ni Fire ang kakaibang tono sa boses ito. Winter. Ngunit ipinagpatuloy niya. Hindi ako yung tunay yung nanay, kundi yung yumaong asawa ng tatay niyo. Agad na umiling sina Frost at Blaze. Hindi po totoo yan! Sigaw ni Blaze. Napaluha lalo si Winter. 6 na taon na nakalipas. Nakita ko kayo sa ospital. Inalagaan ko kayo dahil wala akong mahanap na pamilya niyo. Mahigpit na hinawakan ng kambal ang kanyang kamay. Ikaw po nanay namin! Umiiyak na sigaw ni Frost. Ikaw ang nagpalaki sa amin! Ikaw ang nagpaligo sa amin! Ikaw ang yumayakap sa amin kapag may sakit kami! Ikaw ang nagmahal sa amin! Dagdag ni Blaze. Tuluyan ang humagulgol si Winter. Mahal na mahal ko kayo. Higit pa sa sarili ko. Tapos, iiwan mo kami? Nanginginig na tanong ni Frost. Napatakip si Winter sa bibig niya. May tunay na tatay na kayo. Tumayo siya at lumingon kay Fire.
Mr. Montesilio. Napakunot si Fire. Alagaan mo sila, ha? Natahimik ang buong silid. Magpapaalam na ako. Sa tingin ko magiging maayos ka na dahil bumalik na mga anak mo. Parang gumuho ang mundo ng kambala. Ano? Sabay na sigaw nila. Hindi! Umiiyak na sigaw ni Blaze. Mahigpit na yumakap si Frost kay Winter. Hindi ka pwedeng umalis. Nanay ka namin eh! Lumapit siya kay Fire. Please. Umiiyak niyang pakiusap. Hayaan mo na ako umalis. Ngayong alam mo na yung katotohanan. Wala na akong karapatang manatili sa tabi mo dahil nagsinungaling ako. Hindi ko sinabi agad ang tungkol sa kabal. Hindi ko sila kinidnap. Hindi. Tahimik lamang na nakatingin si Fire sa kanya. Pagkatapos ay dahan-dahan itong tinaasan ng kilay si Winter. Natapos ka na ba magdrama? Sino ba nagsabi ng kidnapper ka? Natigilan si Winter. Ha? Malamig na tumingin si Fire sa kanya. 6 na taon mong niligtas, inalagaan, minahal, at pinalaki ang mga anak namin ni Lily. Humakbang siya palapit. At iniisip mo na basta na lang kitang hayaang mawala. At tapos mong sabihin na, mahal mo ko? Nanlaki ang mga mata ni Winter. Winter, Marahan niyang hinawakan ng kamay nito. ikaw ang nanay ng mga anak ko. Maybe hindi tunay na ina pero sa puso mo. Doon sila nanggaling. At alam ko kung nabubuhay si Lily. Magpapasalamat din siya sa'yo kasi niligtas mo mga anak namin. Napahikbi si Winter. At wala akong balak na hayaan kang umalis. Teka! Singit ni Blaze habang umiiyak pa rin. Napatingin silang lahat dito. Punong-puno ng luha ang mukha ng bata. So, ibig sabihin po ba? Napangiti si Frost sa gitna ng pag-iyak. Complete family na tayo? Tanong nito. Tahimik na tumingin si Fire kay Winter. Pagkatapos ay marahan niyang sinagot ang kambala. Oo, kasi hindi papayag ang tatay niyo na basta na lang siyang iwan ng nanay niyo. Sinong magsusubo ng gamot sa akin? Niyakap ni Fire ang buong pamilya niya at hinalikan sa noo si Winter. Winter, mahal din kita. Mahal na ikakasira na ng ulo ko. Oras na mawala ka. Lumipas ang ilang linggo matapos ang insidenteng nangyari kay Frost. Nang makalabas ng ospital ang kambal, ay tila wala nang gustong humiwalay pa kay Winter at Fire. Nanay, dito ka po matulog sa gitna namin. Ani Blaze habang mahigpit na yakap ang braso ni Winter. Oo nga po, baka tumakas ka na naman eh. Seryosong dagdag ni Frost. Napailing na lamang si Winter habang napangiti. Hindi naman ako tatakas. Agad namang nagsalita si Fire na kasalukuyang nakasandal sa pintuan. Hindi ako sigurado dyan, pero kahit na tumakas ka pa, hahabulin kita na parang aso. Akala ko ba, aalagaan mo ko? Dapat lang. Napatingin si Winter dito. Mahal kita, Fire. Ngumiti si Fire. I love you too, mahal ko. Isang umagay nagtipon ng buong pamilya sa hardin ng mansyon. Nandoon si Johanna. Matapos ang nangyari kay Frost, ay personal itong humingi ng tawad sa lahat, lalo na sa kambala. Pasensya na, Frost. Umiiyak nitong sabi habang nakaluhod sa harapan ng bata. Ngumiti lamang si Frost. Okay lang po, pero bawal na po manakit ang nanay namin ah. Sabi ni tatay, ikaw daw ang kapatid ng real mommy namin. Kung ganon, Mama John ang itatawag namin sa'yo. Napaiyak lalo si Johanna. Lumapit si Winter at marahang niyakap ito. Tama na, hindi ko rin naman sinasadyang ilimang kambal. Napaiyak si Johanna. Salamat sa pagligtas sa kanila. Sa unang pagkakataon, matapos sa maraming taon, tuluyan ang binitiwan ni Johanna nakaraan. Makalipas ang ilang buwan, muling nabuhay ang kasiyahan sa loob ng Montesilio Mansion. Palaging puno ng tawanan ang bahay at higit sa lahat, puno na ito ng pagmamahal. Isang gabi, habang pinagmamasdan ni Winter ang natutulog na kambal, ay may 2 brasong yumakap sa kanya mula sa likuran at nanlaki ang mga mata nang may singsing itong ipinakita. Salamat, Winter. Para saan? Sa pagligtas sa mga anak natin. Napaluha si Winter.
Marahang pinaharap siya ni Fire. Ang pagiging magulang ay hindi nasusukat sa dugo. Ikaw ang unang nagmahal sa kanila, kahit na hindi mo sila tunay na mga anak. Marahan itong pinunasan ng mga luha ni Winter. At walang sino man na makakaalis sa'yo sa pagiging ina nila. Mahigpit siyang niyakap ni Fire. Will you marry me? Oo naman. Para naman mag-meet and greet ng talong with 2 eggs and talaba with 2 mountains with pearls. Malakas na natawa si Fire. Lumipas sa 5 buwan. Matapos ang engranding kasal ni na Fire at Winter, tila hindi na mapakali ang buong Montesilio Mansion, lalo ng kambal. Nanay, wag po kayo mag-aaway ni tatay sa honeymoon ah. Seryosong bili ni Frost. Natawa si Winter. Hindi naman kami mag-aaway. Gagawa kami ng kapatid niyo. Tumango ang kambal. Make it fast! Biglang nabilaukan si Fire sa iniinom niyang tubig. Nang gabing yon, matapos ang reception, sa wakas ay nagkaroon din ng oras na mapag-isang mag-asawa. Pagkapasok pa lamang nila sa silid, ay agad nang napaupo si Winter sa kama. Ay, sa wakas tapos na rin. Lumapit si Fire at marahang hinawakan ng kamay nito. Mrs. Montesilio. Namula si Winter. Mr. Montesilio. Pareho silang napangiti. Unti-unting lumapit si Fire kay Winter. Nagtagpo mga labi nilang dalawa. Sa ilalim ng mga bituin, tuluyang isinuko na Winter ang bataan sa lalaking una niyang inibig. Giant talong. Natawa si Fire dahil umiiyak si Winter kinabukasan dahil daw sa sakit. 30 na ako no? Siyempre, makunat ng pangatawan ko. Gusto mo ba iba't ibang posisyon? Natawa lalo si Fire at hinalikan ng asawa sa noo. You are really my personal virgin nurse who loved my twin so much, Winter. You kidnapped my heart. Now, I claim you. You are mine. Napangiti si Winter at dahan-dahan na naglapat ang kanilang mga labi. I love you, talong.